So, do you need to run Facebook ads to promote your services? It depends. It depends on the situation. Kung ikaw mismo ay isang freelancer at ikaw yung nag-i-implement ng mga services na in-offer mo sa client at medyo in-outsource mo na siya, is pwede mo siyang i-promote via TikTok at via Instagram. Pwede ka mag-post sa TikTok ng mga experience mo as a example na graphic designer. Magpo-post ka ng mga graphic designer struggles or graphic designing tips or etc. etc. para ma-discover ka ng client mo at ilalagay mo dun sa bio mo sa Instagram o sa TikTok. Pwede mo ilagay dun sa link sa bio mo na you can work with me. I can scale your business 3 times using my graphic designing skills. So, pwede mong i-promote yung services mo sa mga clients through social media like TikTok and Instagram mainly. By the way guys, yung sa TikTok at Instagram, hindi yun paid ads. Magpo-post ka lang doon para makita kayo ng mga clients nyo to create your brand at para mas maganda yung inyong mapakita dahil yung ipapakita mo sa TikTok is yung mga skills mo, parang nandun na rin yung portfolio nyo. At di rin kayo mag-run ng paid advertising sa dalawang platform na yun. So kung ikaw naman ay isang agency or meron kang isang team, is pwede kang gumawa ng sarili mong Facebook ads, Instagram ads, or TikTok ads na gagawa ka ng advertisement para i-target yung specific niche na tina-target nyo. Example, ako, video editing at tina-target ko yung mga real estate agent na kailangan rin ng video editing services. Pwede ko gawin yun sa Facebook ads, Instagram ads, at TikTok ads. Pwede ako gumawa ng engaging na social media advertising para ma-close ko yung client at ma-contact nila ako to work with me long term. So kung ikaw isang freelancer, is pwede mong i-promote yung services mo through social media or through TikTok at Instagram organically. Kung ikaw naman isang agency or isang team, is pwede mo siyang i-paid advertising doon sa social media. Ang ma-advise ko lang sa inyong lahat is kung kayo ay nagpo-promote or nag-a-ads ng services nyo through social media, is to make sure sa first 5 second or to first 10 second ng inyong video is kailangan meron hook. Ang example ng hook sa organic content is 5 common mistakes that graphic designers do at papakita mo yung 5 common mistakes. At doon naman sa social media advertising, papakita mo na yung first 10 second na hook like why real estate agents loves us. Ganon. Ang mahalaga dito, yung intro mo is sobrang engaging at yung content sa gitna at call to action sa dulo. Ang call to action sa dulo sa organic content is follow me for more or follow me to learn more or link in the bio to contact me. Doon naman sa social media advertising is pwede kayong maglagay sa huli na pwede mong ilagay na call to action sa social media advertising na message us to learn more. Ganon ang formula sa video. Intro, engaging hook, yung content at call to action sa dulo. So dagdag advice na rin sa mga nag-advertise using social media is to put testimonials doon sa videos nyo. Para makita ng nanonood na real estate agents, example, na totoo nga yung sinasabi mo na love kayo ng mga real estate agent dahil nabibigyan nyo sila ng mga example graphic designing services para ma-grow yung kanilang business at maka-close sila ng more homes at more lands doon sa kanilang mga lugar. So, see you on the next lesson.